Magandang gabi po sa inyo lahat. Sa lahat ng tagapakinig, taga-subaybay, sa ating mga kapatid, kung saan kayo ngayon naroon, I pray that you are in good condition and you are in good health in the name of Jesus. So, mga kapatid, salamat sa Panginoon at sana bigyan kayo ng listo gising na isipan sa pakinig ng salita ng Diyos kapag tayo po ngayon ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo po ay patuloy na makinig sa ating Facebook at YouTube online. Alam ko po, kayo po ay nasa mabuting kalagayan. So tayo po ay mag-relax at makinig tayo sa salita ng Diyos. So sa gabing ito, ako po ay magating ng mensahe para sa inyo patungkol po sa kabutihan at paggawa ng mabuti sa Panginoon. Ang paggawa ng mabuti po ay wala namang masama sa paggawa ng mabuti sa Panginoon. Pero minsan, pag tayo gumawa ng mabuti, hindi naka-line sa kauluban ng Panginoon yung paggawa natin ng mabuti. Kaya, there is wrong in doing good. Di ba? So, ang pamagat mo sa aking ibabagay sa inyo ay, what is wrong in doing good works? Now, is this any wrong in doing good works? Mayroon bang masama o mali sa paggawa ng mabuti para sa Panginoon? Sa bigyan tingin natin sa doing good works, from the word alone, ay walang masama kasi good works nga eh. Pero mga kapatid, sa tingin ng Diyos, sa harapan ng Diyos, hindi lahat ng mabuti ay acceptable at nalugod ang Panginoon. Sapagkat mayroong mga magandang gawa, mabuting gawa sa tao. Sa tao, ang mabuting gawa ay tama at mabuti talaga. Kasi mabuting gawa nga eh. Kaya yung question nito ko, parang awkward yung question ko, is there any wrong in doing good works? Mga kapatid, mayroon. Depende sa motive at intensyon ng puso mo. Di ba? Kaya mga kapatid, dito makita natin na ang paggawa ng mabuti ay hindi talaga masama. Hallelujah. Pero sa tingin ng Diyos, ay hindi lahat ng mabuting gawa mo ay acceptable para sa Kanya. Sapagkat ang Diyos, hindi niya tinitingnan ang iyong ginagawa at ang iyong pananalita. Ang tinitingnan ng Diyos ay ang puso ng tao na nagsasalita at gumagawa. Kasi ang puso po ay, lahat ng issue ng buhay natin nasa puso nakadeposit eh. Lahat ng issue, all the issues of life ay nakadeposito sa puso ng bawat isa sa atin. Kaya nga, kung anong lumabas sa iyong isipan at sa iyong bibig, galing sa puso yan eh. Because out of the abundance of your heart, the mouth speaks. Di ba? So, tayo po ay mag-ingat. We are going to guard our heart para ang lumabas natin puso at isipan ay hindi masama at ito ay kayaya sa pandinig at sa harapan ng Panginoon. So bago tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, napakapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpupuri, nagpasalamat sa Panginoon, sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan, at sa iyong kagandahan loob, Panginoon. Salamat din o Diyos, hallelujah, sa gabing ito na kung saan, hallelujah, ang inyong lingkod ay magdala ng mensahe para sa ating mga kapatid. Salamat din o Diyos sa bawat isang narito at sa bawat isang Panginoon na sa kanilang mga tahanan ay nakinig na iyong salita. Salamat din Diyos, hallelujah, sa kanilang kalusugan, kalakasan, Panginoon, at patuloy sa bigyan, Panginoon, ng pangunawa, Panginoon, upang sa po ay magkaroon ng tunay na pananampalataya at mula sa iyo in the name of Jesus. Salamat Diyos at sa aming pag-aaral, Panginoon. Father, I pray that let not the enticing words of man's wisdom that will come out from my mouth, but it is the word of God that comes from, hallelujah, the word of God in the name of Jesus. Salamat, Panginoon, habang pinagkatiwala namin sa iyo, Panginoon, ang nalalabing oras sa aming pag-aaral, hallelujah. Kami po ay patuloy po salamat sa iyo sa dakilang pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo, ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen, hallelujah. So tayo po ay magpatuloy. Now, generally speaking, doing good work is not bad, or there is nothing wrong with that. Pero mga kapatid, it depends upon what your motive and what your intention is. Kung tayo may gumawa na mabuti, dapat
may maganda tayong intensyon at may maganda tayong motibo sa ating magawa ng mabuti. Kasi marami pong nalinlang sa salitang good. Katunayan nga, good is the word that Satan used in deceiving Adam and Eve. Di ba? From the good in eating the tree of knowledge of good and evil. Di ba? Kasi, tinan mo, ang in-emphasize masyado ni Satan yung goodness. Yung good yun sa verse na yun eh. Hindi na emphasize yung evil yun eh. Yung karugtong. Ang in-emphasize niya yung good. Kaya, tayo po ay mag-ingat sa salitang good kasi ito po ay siyang nag-deceive ni Eva at ni Adan. Ito po ang ginamit ni Satanas. Kaya siya at si Eva po ay nalinlang. Sila po ay nalinlang at sila po ay na-deceive. Kaya sila po ay nagkasala. Kaya ang salitang good, tayo po ay mag-ingat. Dahil sa paningin ng tao at sa paninig ng tao, ang salitang good ay maganda talaga. Kasi good nga eh. Pero sa Panginoon, ang salitang good ay dapat, hindi tinignan ng Panginoon sa action mo na gumawa ka ng mabuti, kundi kung ano ang motibo at desire ng puso mo, bakit ka gumawa ng kabutihan. Yan ang sa Panginoon. Hindi, sa tao, basta good. Good works, maganda sa tao yan eh. Sa paningin ng tao, pero sa Diyos mga kapatid, hindi lahat ng mabuti mong gawa ay acceptable sa Panginoon. So, dito po makita natin, ang salitang good, yan po nag-deceive sa atin at sa kay Eva at ni Adan. So, speaking of good, kaya nga, if we have to speak good, we are speaking of religion. Di ba? Kasi ang salitang good, good works, doing good works, yan po ay ginagamit ng religion. Dito po makita natin sa expository Bible ng meaning ng religion. No, a religion pertains to a system devised by men in order to bring about salvation. Mga kapatid, ang religion, hindi po masama ang religion. Ang meaning ng religion is remis again. And religion is to tie back. It means to tie again. Kasi yung nagkasala sila sa iba, kaya tinayo ang religion para manumbalik yung relasyon. Manugtong uli. May kunik-uli yung tao sa Diyos. Kaya tinatawag na religion. Di ba? To tie again. The broken relationship of man from God. Kaya nga ito po tinatawag na religion eh. Pero hindi masama ang religion per se. Pero naging masama ang religion kasi ginagamit to para sa kaligtasan ng tao. Yan po ang ginagamit. Kaya kung minsan, ako po ay nalungkot kasi ang ating mga kamanggagawa, minsan na-deceive na rin sa salitang good. Ang mga gawain natin sa itong mga ministro natin, na-deceive din sa salitang good works. Kasi ginagamit na yun para mapunuan yung kakulangan ng Panginoon daw sa krus ng Kalbaryo. Di ba? Kaya gumawa ka ng mabuti para ikaw maligtas. Gumawa ka mabuti para ikaw tingin ng banal. Gumawa ka mabuti para ikaw ay maging righteous sa harapan ng Panginoon. Pero mga kapatid, mali yung mga kapatid. Sapagkat kung yan ang nasa isipan natin, binaliwala natin ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Di ba? Kasi sa krus ng Kalbaryo, tinapos niya lahat. Binayaran niya lahat. Ginawa niya lahat para sa ating kabutihan. Hindi na tayo kaya mandagdagan natin ang ginawa sa krus ng Kalbaryo sapagkat sa krus ng Kalbaryo, tayo po ay naging kumpleto na. We are complete in the name of Jesus. Hallelujah. Mga kapatid, ang salitang good kasi, sabi nga ng Panginoon sa Matthew 19 verse 17 eh, there is only one good. Kasi di ba may lunapit nga rich yung ruler sa ating Panginoon? Di ba? Kasi sinabi niya siyang good master. Kaya sabi ng Panginoon, bakit mo sinabihan mo kung good? There is only one good, that is God. Pero, pag gamitin natin yung salitang good sa ating pagkaraniwang conversation, ang good talaga ay hindi masama. Masama na sa Panginoon kung ikaw ay gumawa ng mabuti kapag ang intention mo at ang motibo mo ay hindi naka-inline sa the will of God. Di ba? So, yan po ang katotohanan ng mga kapatid. So, dito po makita natin, hallelujah, because it is devised by men, it is not acceptable by God. Kasi ang Panginoon may plano, siyang may plano sa atin eh. Hindi tayo may plano para tayo makalapit sa Panginoon. Ang Panginoon ay may plano para sa atin. Hindi tayo may plano. Hindi tayo nag-devise para tayo makalapit sa Panginoon, kundi ang Panginoon ang gumawa ng paraan para tayo po ay makalapit sa Panginoon. Kaya yan po ang katotohanan. Hallelujah. Tayo po mga kapatid ay we need to be born again. Kasi tayo po ay, nung sa tanggol, tayo po, si iba, ay nagkasala.
ang nature nila ay naging makasalanan sila sapagkat sila po ay nalinlang at nakasala sa ating Panginoon. Kaya ang nature nila ay sila po ay makasalanan. Tayo po ay mula sa lahi ni Adan, diba? Nung tayo panganak, tayo po ay pinganak na makasalanan. Ang nature natin ay makasalanan. Ngayon, paano tayo mabago ang ating kalagayan? Di ba? Sa pagiging makasalanan. Mga kapatid, kaya natin ma-born again. Di ba? Kaya nga ang ating Panginoon, hallelujah, dahil sa pag-ibig niya sa sangkatauhan, nagkasala, gusto niya ang sangkatauhan ay maligtas, hindi mapahamak. Kaya siya po ay nag-alay ng buhay sa krus ng Kalbaryo, tayo po ay magkaroon ng kaligtasan at siya po ay nag-alay ng buhay para ang ating kasalanan ay mapatawad at mabayaran ang ating pagkakautang. Mga kapatid, sa mga nakikinig, mga kapatid, huwag niyong baliwalain ang salitang born again. Napaka-importante po sa Panginoon ang salitang born again. Kailangan tayong mabago. Di ba? Mabago ang identity natin sa harapan ng Panginoon sapagkat di mabago natin ang salita sapagkat tayo po ay mayroong nature na makasalanan. At kailangan tayong ma-born again to become a new creation. Di ba? So kailangan natin ma-born again. Napaka-importante mga kapatid ang salitang born again. Kaya kung siya man sa ating mga kapatid na mga kasama sa bahay na nakikinig, mga kapatid, kung di pa kayo tutuanang tumanggap sa Panginoon at naniwala sa Panginoon at kung wala pa yung relasyon sa Panginoon, mga kapatid, ito na po ang oras. Kailangan tayo ma-born again. Hallelujah. Upang tayo po ay maging karapat-dapat sa harapan ng ating Panginoon. Hallelujah. So, kayon, tayo po ay magpatuloy. Hallelujah. So, kailangan tayo ma-born again. Sapat tayo po ay nalinlang noon ng kawe. At tayo po ay mayroong bad nature. Ang tayo po ay makasalanan. So tayo, pag na tayo na-born again, tayo po ay mabago ang ating pagkatao. Mabago ang ating identity kung sino tayo sa harapan ng Panginoon. Kaya kailangan ma-born again ang isang tao para matanggap niya ang mga biyaya na nakalaan para sa atin. Hallelujah. So dito po, isang tanong po, how you can be wrong in doing good works? Hallelujah. Paano ba maging masama at maging mali ang sa paggawa natin ng mabuti? Minsan, very awkward pakinggan, di ba? Kasi doing good works, mayroong masama doon. In what way nga tayo po ay maging magkamali sa paggawa ng mabuti? Mga kapatid, may mali sa paggawa ng mabuti kung ang Panginoon ang siyang tumingin sa ating mga puso. Pero tayo tumingin sa tao na nagsalita ng mabuti, hallelujah, nag-offer ng mabuti sa iyo, gumawa ng mabuti sa iyo, ang lahat po yan ay mabuti para sa tao. Kasi ang tao, ang tinitindahan yung panlabas lang. Pero ang Panginoon, pag tumingin ang Panginoon sa iyong ginagawa, ang Panginoon ay nakatingin sa iyong puso kung ano ang intensyon at hallelujah, motibo ng puso mo kung bakit ka gumawa ng mabuti. So, diyan po nagkamali ang mga tao. Kung minsan nga ako nalungkot dahil marami tayong mga kamanggagawa ay nadaya rin sa paggawa ng mabuti. Ang akala nila, kasi naging, imbis na tayo po ay iba sa mga taong nasa religion, madalas po papakinggan mo yung mga iba nating lingkod ng Panginoon ay nagtuturo ng mabuting gawa para sila po ay ma-approve sa Panginoon. Mga kapatid, sila po ay nadaya kung minsan. Hallelujah. Kaya nakakalungkot. Kung malaman lang nila ang tunay na layunin ng Panginoon, kung bakit siya nabayubay sa krus ng Kalbaryo, hallelujah, ma-realize na ang ginawa pala ng ating Panginoon ay pawang, hallelujah, katotohanan kung saan hindi na tayo kailangan gumawa ng mabuti para tayo ay maging kaalugod-lugod at kaaya-aya sa paningin ng Panginoon. So, yan po ang mensahe po ng Panginoon. Kung tayo po ay mayroong pagkakamali, paggawa ng mabuti. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Na mga kapatid, you can be wrong in doing good works in order for you to be saved. Yan po ang ginagamit sa mga religion eh. Ginagamit lang mabuting gawa para ang tao makamit nila ang kaligtasan at mapalapit sa Panginoon. Pero mga kapatid, hindi yan ang katotohanan. Hindi yan ang layunin ng Panginoon. Kung yan ang layunin ng Panginoon, hindi na dapat siya magpapako sa krus ng Kalbaryo, mag-alay ng buhay para tayo iligtas. Kung tayo po naman ay maligtas sa mabuting gawa. Di ba? Kaya nga siya nag-alay ng buhay sapagkat wala tayong kakayanan nga iligtas ang ating sarili.
kahit tayo pa man ay gumawa ng kabutihan. Hallelujah. Sapagkat walang nakaabot sa panuntunan ng Diyos. Ang lahat po ay nagkasala. Kahit ikaw sundin mo ang lahat sumunod ka sa kautusan, gumawa ka ng mabuti, hindi pa rin ka nakaabot sa panuntunan ng Diyos. Sapagkat ang standard, panuntunan ng Diyos, ay hindi mo kayang abutin. Hallelujah. At hindi mo rin kayang sundin ng buong kautusan, mga kapatid. Kahit anong gawin mo, hindi mo kayang sundin ng kautusan. Walang naligtas. Walang naging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamagitan ng pagsunod ng kautusan. Kahit nga si Abraham Si Abraham, siya po ay naging matuwid dahil sa kanyang pananampalataya. Hindi sa pagsunod sa kautusan, kundi sa pananampalataya siya po ay naging matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya, ang paggawa ng mabuti ay depende po sa intensyon at motibo ng puso mo. Kung ang design ng puso mo, ikaw ay maligtas tapos gagawa ka ng mabuti, mga kapatid, ikaw ay mabibigo sa Panginoon sapagkat hindi yan ang kalooban ng Panginoon. Sapagkat siya na ang gumawa para sa iyo, hindi ikaw ang gumawa para sa iyo. Hallelujah. So, dito magiging natin nga hindi na dapat natin pangmalaki ang ating paggawa ng kabutihan, paggawa ng mabuti. Sapagkat maliwanag po sa Ephesians 2 verse 8 and 9 nga tayo po ay naligtas. Naligtas tayo sa grasya ng Panginoon sa pamagitan ng ating pananampalataya. Hindi sa ating mabuting gawa. Mga kapatid, nakakalungkot sapagkat sa ibang mga religious sila po ay nagmamalaki sa kanilang kabutihang gawa. Tunay nga, mayroon akong pinsan nga nakakit sa ibang religion at ako po ay kinukutya dahil tayo po daw ay tamad. Sabi niya, bakit di ka naniwala sa mabuting gawa at sa pagsunod sa kautusan? Sabi ko, walang naligtas sa pagsunod sa kautusan at walang naligtas sa paggawa ng mabuti. Sabi niya, o nga, alam ko nga pala, kayo ay mayroon ka lang palang palataya, pero tamad kayo, wala kayong gawa. Sinabihan tayong tamad, wala tayong gawa daw. Alam mo yun kung sino yun? Yung, bakit may sinasabi, basa, diya kapatid, basahin mo ang katotohanan, diyan nakalagay. Pero yan po ang katotohanan na sinasabi na sa akin. Ang paggawa ng mabuti, yun po ay daan para sila po ay maligtas. At sinabi sa atin na tayo po ay mga tamad. Mga kapatid, sa ilalim ng grasya, talo tayo masipag, di ba? Hallelujah. Sa ilalim ng grasya, tayo masipag sa paglingkod ng Panginoon sapagkat tayo po bigyan ng Panginoon ng kalayaan na maglingkod. Kalayaan na mangaral ng salita ng Diyos sapagkat tayo po ay pinakuluban ng grasya ng Panginoon. Hallelujah. Katulad po ni San Pablo, kung wala ang grasya, hindi niya kaya mangaral ng salita ng Diyos. Pero nung hindi pa siya na-born again, hindi pa niya nakilala ang Panginoon, ang niya pong pangaral, yung po yung sinasabi ko niya, yung good works niya. Pero yung nakilala niya ang Panginoon, si San Pablo, sabi niya, ang lahat yung ginagawa, consider niyan dung. Sabi sa bahay, isipin yung dung, waste yun sa mga hayop Walang kabuluhan yung ginawa niyang kabutihan nung hindi pa siya born again. Siya po ay masyadong matalino sa pagtupad ng kautusan. Masigasig si Pablo sa pagsunod ng kautusan, pero sinabi niya, all those things ay naging dung, naging walang kabuluhan, waste matter, kung sinasabi pa sa atin, di ba? Yung dung is waste matter. Ibig sabihin, walang katuturan, walang silbi yung ginagawa niya. Yung hindi pa siya na born again, hindi pa niya naunawaan ang grasya ng Panginoon, pero yung naunawaan niya, mga kapatid, ito ang turo niya, nga ang paggawa ng mabuti, hallelujah, ay hindi nakatulong sa iyong kaligtasan, kundi ang Panginoon lamang ang bigyan ng kaligtasan sa pagitan ng grasya. Hallelujah. So mga kapatid, dito po makita natin nga, ang paggawa ng mabuti ay hindi acceptable sa Panginoon. Hallelujah. Dito mayroon ilan akong puntos sabihin kung bakit tayo gumawa ng mabuti at bakit din mali ang paggawa ng mabuti kung minsan. Now, number 1, you can be wrong in doing good works in order for you to be saved. Yan po ay malaking katanungan para sa atin dahil ang katotohanan po, ang Panginoon lamang Jesus ang siyang nabigyan ng kaligtasan para sa atin. Wala na iba. Hindi sa ating mabuting gawa. Kasi kung mabuting gawa lang, mga kapatid, wala tayong binatbat sa mga mayaman. Kawawa tayong mahirap Ang mayaman pwede nilang bilhin ang kaligtasan sapagkat sila pwede magbigay ng malaking milyon-milyon para sabihin na sila po ay mabuti. Diba? Ang paggawa ng mabuti sa kapwa, yan tinuturing nila ay kakibot sa kaligtasan nila.
Pero sila po ay mayaman. Ay, pag tayo ay mahirap, ano bang may bigay natin maganda mabuti sa kapwa? Di ba? Di tayo maliligtas. So mga kapatid, kahit gano'ng kalaki ang kayamanan mo, kung ang intensyon mo at motibo mo sa paggawa ng mabuti, ay hindi kalugulugot, di kaya sa Panginoon. Panginoon, walang silbi ang ginagawa mo. Kahit milyon-milyon pa ibigay mo sa kapwa, kung ang motibo mo ay ikaw ay maligtas at naging kaya sa harapan ng Panginoon. So mga kapatid, ang paggawa ng mabuti ay hindi po nakatulong sa kaligtasan mo. Ang kaligtasan ay grasya lamang na binigay sa atin ng Panginoon. Pinawalang sa kalakad dahil sa grasya niya. Hindi sa mabuting gawa mo. Kung mabuting gawa ang pag-usapan, talo tayo sa mayayaman. Ibig sabihin, hindi tayo maligtas dahil hindi tayo marunong gumawa ng mabuti kasi wala tayong kakayahan. Pero mga kapatid, ang Panginoon ay mabait dahil sa kanyang pag-ibig. Hallelujah. Tayong lahat walang pinipili. Kung mayroon ka magagawin o hindi, o wala, ikaw ay mayroong kaligtasan, ikaw ay nanampalataya sa ating Panginoon at sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Pangalawa po, you can be wrong in doing good works in order for you to become righteous and holy. Mga kapatid, yan po ay, dito po ako, naunawaan ko talaga katotohanan kung paano maging righteous. Kasi nung wala pa tayo sa grasya, malaki ang katanungan ko tungkol sa righteousness. Paano kung tayo po ay magkamali, magkasala? Kasi ang tao may kahinaan pa tayo, nasa flesh pa tayo paano na yung righteousness na ating natanggap? Di ba? Dahil ang Diyos ay righteous. Kapag tayo nagkamali, kasi ang naisip ko, paano mo i-maintain ang katuwiran mo? Paano mo i-maintain ang kaligtasan mo? Nga tayo po ay kuminsan nagkasala, kuminsan nagkamali kapag tayo ay may kahinaan. Hindi makuha sa good works Sa grasya, ang katuwiran ay regalo lahat yan sa Panginoon. Pati kaligtasan, regalo ng Panginoon yan. Walang bayad yan, binigay sa atin libre. Kahit wala kang gawin, yan po ay bibigay sa iyo libre ang kaligtasan at katuwiran ng Panginoon. Maski man lang kabanalan. Hallelujah. Libre binigay sa atin ng Panginoon. Hindi kailangan gumawa ka ng mabuti. Hindi kailangan magpagumilis ng parang banal para ikaw tawagin banal. Hindi ka magbigay ng maraming pera sa kapwa mo para ikaw tawagin righteous sa harapan ng Panginoon. Hindi. Ikaw po ay binigyan ng regalo ng Panginoon na ikaw ay pinabaging matuwid sa harapan ng Diyos at sariling tagapagligtas sa buhay mo. Hallelujah. Kaya po yan po ang katotohanan kung bakit tayo naging righteous at matuwid sa harapan ng Panginoon. Hindi sa mabuting gawa. Kaya doon may mali sa paggawa ng mabuti. Yung intensyon at motibo mo. Yun ang doon nagkamali ang tao. Sa paggawa ng mabuti, yung motibo mo sa puso kung bakit ka gumawa ng mabuti. Mga kapatid, ang paggawa ng mabuti po ay para sa kapwa. Hallelujah. Kasi ang Diyos, totoo ang Diyos ay nalugod kapag gawa ka ng kabutihan. Pero ang kabutihan mo, hindi yan para sa Diyos. Di ba? Pag minahal mo ang kapwa mo, doon ka maging mabuti sa kapwa mo kasi mahal mo ang kapwa mo. Kasi mahal ka na ng Diyos Kaya nagmahal ka sa kapwa dahil una ka minahal ng Panginoon. So ang kabutihan mong gawin ay para sa kapwa, hindi na sa Panginoon. Sapagkat ikaw ay pinabaging matuwid na sa harapan ng Diyos. Kahit gumawa ka ng mabuti o hindi, ikaw ay matuwid pa rin sa harapan ng Panginoon. Sapagkat po ay binigyan na regalo, ikaw ay pinabaging matuwid sa harapan ng Diyos. Hallelujah. Hindi ka kailangan gumawa ka ng mabuti. Hindi ka manalangin pa ng ilang oras. Hindi ka na kailangan magpenitensya pa. Hindi kailangan magpasning ka pa. Hindi kailangan gumawa ka ng malaking kabutihan para sa kapwa, para ikaw maging tawagin righteous. Mga kapatid, ikaw ay righteous sa harapan ng Panginoon sapagkat, hallelujah, ang pating Panginoon ngayong pinaniwalaan ay righteous na Panginoon. Hallelujah. Yan po ang katotohanan. Sabi nga dito sa Philippians 3:9, hindi natin pinagmalaki yung righteousness na nagmula sa kutusan Kasi si Pablo dati, pinagmalaki ni Pablo yung righteousness niya from the law, obedience of the law. Di ba? Pinagmalaki ni Pablo yan. Di ba? Sinabi ko si Pablo handang pumatay para ipaglaban yung doktrina niya. Ipaglaban yung pinaniwalaan niya Hanggang handa siyang pumatay. Pero yung nakilala niya ang Panginoon, naunawa niya nga ang lahat ay walang kabuluhan ng ginawa niyang kabutihan para sa kapwa dahil hindi nakapakilala ang Panginoon. Pero yung nakilala niya ang Panginoon sa pamamagitan ng grasya, doon niya naunawaan nga ang ginagawa niya ay parang walang katuturan sa harapan ng Diyos. Di ba? Pero naunawaan niya ang grasya, siya pala ay maging matuwid na sa harapan ng Diyos sapagkat ang Diyos ay gumawa ng paraan para ikaw ay maging matuwid sa harapan niya. So kung doon ka mananalig sa mabuti mong gawa, hindi ka makalugod sa harapan ng Diyos yan. Yung mabuti mong gawa ay
gawin mo sa kapwa mo. Diba? Hindi sa Panginoon. Sapagkat, ano ba mahihita sa Panginoon pag ikaw gumawa ng mabuti sa Panginoon? Sapagkat siya ay punong-puno ng grasya, punong-puno ng pagpapala. Ang lahat ay nasa Kanya. He is the source of everything. Ano pang gawin mo sa Kanya? Una siyang umibig, di ba? Ang kabutihan niya ay eternal. Hindi kumukuha sa pag-ibig, hindi kumukuha sa kabutihan ng Panginoon. Ang lahat po ay eternal, di ba? Kaya nga, mga kapatid, hindi kailangan gumawa ka ng mabuti para ikaw ay maligtas. Hindi ka kailangan gumawa ng mabuti para ikaw maging righteous sa harapan ng Panginoon. Hindi ka kailangan i-maintain mo ang kaligtasan mo. Gumawa ka ng mabuti, mga kapatid. Ang ginawa natin Panginoon ay lahat po ay it is eternal. Doon po makita natin sa Ecclesiastes 3 verse 14. Noong bago ang Ecclesiastes, basahin natin ng Romans 4:6. Even David described as a blessed man whom God imputes righteousness without works. Maliwanag po sa Romans 4:6. Di ba? Even David described as a blessed man unto whom God imputes righteousness without works. Di ba? Si David naging righteous, matuwid sa harapan ng Panginoon without works. Ito po ay ini-impute ng Panginoon sa kanya. Dahil kanyang pananampalataya sa Panginoon. Hindi sa mabubuting gawa. Ang ating righteousness ay it is being imputed to us by God. Di ba? At yung po ay pinatunayan niya nung nagkaroon ng divine exchange doon sa krus ng Kalbaryo. Di ba? Siya ay righteous. Siya ay mabuti. Wala siyang kasalanan. Inakulat ng kasalanan. Tayo ay makasalanan. Tayo ay unrighteous. Pero nagkaroon ng divine exchange. In our righteousness, we became righteous in the sight of God sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Yan po ang katotohanan. Even David, naging righteous sa harapan ng Panginoon because the righteousness is being imputed unto him by God. Not his works. Diba? Hindi sa pagitan ng gawa niya, kundi it is imputed sa kanya ang katuwiran na mula sa ating Panginoon. Hallelujah. So, number 3 po, if you do good works to lessen your sins or to maintain your salvation, hallelujah, mga kapatid, hindi po yan ang katotohanan. Hindi mabawasan, kasi noong sa probinsya bago, minsan ang aming mga kapitbahay nagsisimba, sabihin nila, uy, dalangin mo ako doon sa simbahan para mabawasan yung kasalanan ko, isama mo ako. Ganyan ang kaisipan natin noon eh. Gumawa tayong mabuti para mabawasan natin kasalanan eh. Ang Panginoon hindi natuwaan na ang kasalanan mo ay mabawasan lamang. Ang Panginoon ay gumawa ng paraan para ikaw linisin sa inyong karumihan. Patawarin sa ating kasalanan at bayaran lahat tayong makakautang. Hindi na bawasan lang, kundi linisin lahat yun. Binayaran lahat. Para ay ikaw na maging patuwid sa harapan ng Diyos. Diba? Binayaran lahat. Nilinis lahat ng kasalanan, walang tinira. Kaya sobrang bait ng Panginoon eh. Yung nagturo ko dun sa Jointeers of Christ, ang ating minana, puro lang kayamanan mula sa Panginoon. Diba? Wala lang utang. Hindi mo minana yung utang kasi sa pagkarino ng tao, pag ikaw ay mayaman at may utang ka, mamanahin mo pati utang. Pero sa Panginoon, ang minana natin, lahat ng pagpala ay minana natin, kabutihan para sa Panginoon. Wala nang utang kapagkat binayaran niya sa krus ng Kalbaryo ang lahat ng ating utang. Kaya ang minana mo, puro kabutihan, pagpapala sa Panginoon. Di ba? Yan po katotohanan mga kapatid. Walang utang na walang hindi binayaran ng Panginoon. Lahat po. Walang dumi. Niya hindi nilinis ng Panginoon. Lahat po ay nilinis sa pamagitan ng kanyang dugo. Mga kapatid, yan po ang katotohanan. Kaya, bakit pa kailangan gumawa ng mabuti? Tinapos niya. Sabi niya, it is finished. It is finished. Tapos na ang lahat. Binayaran ko na lahat. Nilinis ko na lahat. Ginawa ko na lahat para ikaw maging kaayaya at karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Praise the Lord. Sapagkat ang lahat po niya, mga kapatid, ay regalo ng Panginoon yan eh. It is a gift freely given without condition, giving out of love by God. Lahat ng binigay sa atin ay regalo yan. Without any conditions. Walang condition sinabi, o sige, bigyan kita na ganito, pero gumawa ka na mabuti. Di ba? Hindi sinabi, gumawa ka na mabuti para kita ibigyan. Kung hindi naman, ibigay ito sa iyo, pero susunod, gawa ka na mabuti. Walang sinabi ang Panginoon dyan. It is freely given. Lahat po ay binigay sa atin na walang bayad. Walang kondisyon. Yan po, because out of love of God, sapot ang pag-ibig ng Diyos ay dakila, and the very essence of His love is to give. Hallelujah. Ang essence ng pag-ibig
ay pagbibigay. So, pang-apat po, to earn something or to bless by God, you will not do good work to seek approval from God. Hallelujah. You are already approved by God. Mga kapatid, if you want to be blessed by God, hindi kailangan ikaw buhay ka ng mabuti. Mga kapatid, ang pagpapala ng Panginoon, hallelujah, ay nakalaan para sa atin. Mga kapatid, hallelujah, ito ang sinasabi ko sa inyo. Ang kamay ng Diyos, ang kamay ng Diyos nakalaan na punong-puno ng papala para ikaw ay tanggap ng papala sa Panginoon. Hindi na kailangan ikaw gumawa ng mabuti para ikaw ay pagpalain. Ang kamay ng Diyos ay bukas. Hallelujah. Lahat ng pagpapalain ng Diyos sa kamay niya. At ikaw, kailangan ng panampalataya upang patanggap mo ang pagpapala ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Hindi mo kailangan gumawa ng mabuti. Sapagkat ang Diyos ay bukas ang kamay all the time, sa lahat ng panahon. Hallelujah. In every changing season, ang kamay ng Diyos ay bukas at punong-puno ng pagpapala upang masatisfy ang iyong pangailangan at mapulpil ang iyong desire na iyong puso, mga kapatid, sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus. So, hindi kailangan gumawa ka ng kabutihan. Ang kamay ng Diyos palaging bukas. In every changing season, bukas ang kamay ng Diyos. Hindi kailangan gumawa ka ng kabutihan para ikaw pagpalain. Manampalataya ka sapagkat ang panampalataya ay access mo para tumanggap ng pagpapala ng Panginoon. Pinagpala ka ng Panginoon sa ilalim ng grasya. In the name of Jesus, maraming salamat sa Panginoon. Hallelujah. So mga kapatid, huwag ka nang gumawa ng mabuti. Kung ang motibo mo ay magpasikat lang sa Panginoon, mga kapatid, hallelujah. Alam ng Panginoon ang puso mo, di ba? Puso mo, alam ng Panginoon, kung magpasikat ka, para ikaw pagpalain, alam ng Panginoon yan kung ang motibo mo. Kaya, bantayan natin ating mga puso. Huwag natin magpalin lang kung anong nasa puso natin. But alam mo, ang lahat ng issue ng buhay natin, ay nasa puso ng tao. Your destiny lies on what is in your heart. Ang puso po ay punong-puno ng mga issue. Lahat ng issue ng buhay mo, as the Bible says, di ba? All issues of life is in your heart, na mula sa puso. Sapagkat, kaya nga, ikaw nakapagsalita kung ano-ano sinasabi mo, sapagkat out of the abundance of your heart, the mouth will speak. Di ba? So, mga kapatid, ang ingatan natin ang ating mga puso. Kasi, yun talaga sinasabi ng Panginoon, pag-ingatan mo ang puso mo. Isa lang yan. Kung di na ay mapuno ng mga bagay nga hindi kalago sa harapan ng Panginoon, yan po lalabas din sa buhay mo. Yan po ang destiny mo. Kung yan ang ano sa puso mo, anong desire ng puso mo, yan ang destinasyon mo. Sabi nga, mayroon isang kasabihan kung ano ginamit ang puso sa araw-araw, yun din ang maging buhay mo What you use today will determine how tomorrow uses you. Diba? Kung ano ang ginawa mo ngayon sa araw to, kung ano sa puso at ginagawa mo, yan ang magdetermine sa iyong kinabukasan. What you use today will determine how tomorrow uses you. Ang bukas, magdetermine kung ano ginawa mo ngayon di ba? Kung ikaw patulog-tulog ngayon, kinabukasan wala kang pagkain. Di ba? Yun ang ginagawa, you're used to do it, di ba? What you used today will determine how tomorrow uses you. Kung hindi ka magluto ngayon, wala kang kainin bukas. Kung hindi ka magtrabaho ngayon, wala kang kainin bukas. Wala kang pera. Kung wala kang pera, wala kang pambili. Kung wala kang pambili, wala kang bigas. Wala kang saingin. Kung wala kang sinaing, hindi ka makain. Di ba? Patay ka. Kaya mga kapatid, ingatan natin mga puso kasi hindi doon nagmumula ang lahat ng issue ng buhay natin sa puso ng tao. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. So mga kapatid, bantayan natin ang ating mga puso. Because, hallelujah, doon, lahat ng issue ng buhay ay nagmula sa puso. Naalala ko sinasabi ni Bishop pag may nakita sa mga ibang mga pastor natin, sabi niya, ito, pastor, ito maganda ang kondisyon ng puso dito Sinasabi niya, kondisyon ng puso. Hindi yung kondisyon ng pamumuhay mo. Hindi yung kondisyon ng panalita mo, kundi kondisyon ng puso. Talagang yan ang ingatan ng tao Kahit sa pamilya mo, ang galit hindi nagmula sa bibig sa isipan mo. Ang galit nagmula sa puso. Kahit nga sa politika, kung anong mayroon doon sa puso mo, yan ay ibubuto mo. Praise God, hallelujah. Pero mga kapatid, ang paggawa ng mabuti ay hindi masama. Ang paggawa ng mabuti ay kayaya sa harapan ng Panginoon because God is a rewarder. Di ba? Ang Diyos ay nag-reward, nag-antipala sa mga taong gumawa ng kabutihan. Hallelujah. Praise the name of Jesus. So mga kapatid, makita natin sa Hebrews 11:6. But without faith it is impossible to please God. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Mga kapatid, ang Diyos
is a rewarder. Pero, siguraduhin natin ang ating paggawa ng mabuti ay maganda ang iyong intensyon at maganda ang iyong motibo. Hindi ko ipamalaki mo yung kabutihan ginawa mo sa Panginoon. Ginawa mo to para ay ikaw maging. Hindi po. Ginawa mo to sapagkat ikaw ay pinamaging na sa Panginoon. Ginawa mo, nagawa ka ng kabutihan, hindi para maging batuid, kundi ikaw ay gumawa ng mabuti sapagkat ikaw pinamaging batuid na sa harapan ng Panginoon. Baliktad natin ang ating pag-unawa. Di ba? Hindi tayo gumawa ng mabuti para maging righteous sa harapan ng Panginoon. Kundi tayo po ay binigay ng Panginoon na regalo, tayo ay pinamaging matuwid sa harapan ng Diyos, at tayo po ay gumawa ng mabuti para sa Panginoon. Yan po ay may reward para sa atin, mula sa ating Panginoon kapag tayo gumawa ng mabuti. Hallelujah. Sa Hebrews 6 verse 10, hallelujah. For God is not unjust to forget our work and labor of love, which you have shown towards His name, in that you have ministered to the saints and do minister. Maliwanag po ang sinasabi ng Panginoon. Ang Panginoon po ay hindi unjust to forget our labor of love. Ang pagsunod sa kautusan ay pagsunod sa royal law. Di ba? Kaya, ang Panginoon hindi siya unrighteous to forget our labor. Kung ikaw gumawa ng mabuti para sa kapwa, yan po ay nagtanim ka. Hindi para sa Diyos, kundi nagtanim ka para sa iyo. Kapag ikaw ang nagtanim, hindi para sa Diyos yun eh. Nagtanim ka para sa iyo. Ikaw ang ani yung tinanim mo. Kung ano man tinanim mo sa kapwa, yun ang anihin mo eh. Bakit kailangan ka ba magtanim sa Panginoon? Siya ang mayari na lahat eh. He's the source of everything. He's the source of heaven and earth. Ano pang ibigay mo sa Panginoon? Ang kung anong mayroon ka, ibigay mo sa kapwa, sapagkat po ay mabuting gawa. Sapagkat kung ano mang binigay at ginawa mo sa kapwa mo, para na rin gumawa ka para sa Panginoon. Hallelujah. Kapatid, ikaw pinakamatid ng ating Panginoon. So, hallelujah. Maraming salamat sa Panginoon. Hallelujah. So mga kapatid, tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Ama. Hallelujah. Sa aming mensahe, alam ko po, hallelujah. Nagkaroon ng pangunawa aming mga kapatid na nakinig sa aming mensahe, Panginoon, nga hindi kailangan gumawa kami ng mabuti, Panginoon, para kami, hallelujah, ay bigyan mo ng pagpapala. Mga kapatid, ginawa na ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Ang lahat, ginawa niya, all the benefits of Calvary ay para sa atin. Kaya nga, hindi na kailangan tayong gumawa ng mabuti para tayo pagpalain ng Diyos. Ang Diyos ay palaging bukas ang kamay sa lahat ng panahon, handang magpala, sapagkat ang kanyang mga kamay, puno-puno ng pagpapala para masatisfy ang ating pangailangan at mapulpil ang desire nating mga puso. So mga kapatid, kung tayo gumawa ng mabuti, isipin natin, siguraduhin natin ating puso ay walang masamang motibo, walang masamang intensyon. Hallelujah. Kaya sa paggawa natin mabuti, gawin natin sa kapwa na walang pag-alinlangan sapagkat tayo po ay pinagpala ng Panginoon upang ang pagpala natin ay ibahagi na natin sa iba. We are only a channel of blessing, hallelujah, para sa iba. So Father God, in the name of Jesus, salamat o Diyos sa iyong mensahe kung saan nabigay sa amin ng kaliwanagan kung saan hindi na kailangan kami gumawa ng mabuti para pagpalain kundi kami po ay pinagpala mo na Panginoon noon pa man, hallelujah, ay bukas ng kamay ng ating Panginoon. Salamat o Diyos. Habang ito, binabalik namin si Panginoon, lahat ng papurit po salamat sa dakilang pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah.